Mga Kapinoy, kung pupunta ka sa Europe o bumibili ng tiket pauwi sa Pilipinas at babalik dito sa Poland, pakinggan mo ito. Noong April 10, 2026, nagbago na ang border system ng buong Europe. At kung hindi mo alam ang EES system, posibleng magkaroon ng problema ka sa border. Kahit may valid na dokumento ka. Panoorin mo ito hanggang katapusan at kailangan mo itong malaman ngayon. Welcome to Adventures. In Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry mga Kapinoy. Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na napakalaking balita para sa lahat ng mga Pinoy dito sa Poland at sa buong Europe. Ang EES o ang Entry-Exit System ng European Union. Nagsimula ang fully operational noong April 10, 2026. Ibig sabihin sa kasalukuyan, nangyayari na ito sa mga borders ng Europe ngayon. At marami sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakaalam nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman. Ang EES o Entry-Exit System ay isang bagong digital border system ng European Union. Ang system na ito ay operational sa lahat ng Schengen Area border checkpoints noong April 10, 2026. Sa puntong ito, ang passport stamping ay tinanggal na para sa mga entries at exits sa Schengen Area. Sa madaling salita, ang lumang passport stamp, wala na. Hindi mo na makikita ang stamp sa iyong passport kapag pumasok o lumabas ka ng Europe. Sa halip, ang sistema ay archive ng information mo, kasama ang pangalan, date of birth, fingerprints, biometrics para sa facial recognition at mga lokasyon at oras ng border crossings. Simula nang magsimula ang EES, mahigit 45 million border crossings na ang nare-record. Mahigit 24,000 tao na ang tinanggihang pumasok para sa iba't ibang dahilan tulad ng expired o fraudulent documents. At mahigit 600 tao na ang na-identify na nagdudulot ng security risk sa Europe. Ibig sabihin, mas mahirap na ngayong mandaya at mas mahirap na rin ngayong lumampas sa allowed na stay nang hindi nila nalalaman. May dalawang grupo tayo dito. Ang Group 1, mga Pinoy na may mga valid residence permit o karta pubito dito sa Poland. Mga Kapinoy na may valid residence permit o karta pubito, huwag kayong magpanik. Ang mga long-term residence permit sa EU, Polish residence card o iba pang dokumento na nagbibigay ng pahintulot sa permanent o legal na paninirahan ay exempted mula sa EES registration. Ibig sabihin, kapag lumabas ka ng Poland para pumunta sa ibang bansa at bumalik, hindi ka affected ng EES. Ipapakita mo pa rin ang iyong passport at residence card sa border. Normal pa rin ang proseso para sa iyo. At para sa Group 2, mga Pinoy na nagtatravel bilang tourist o short stay visitor mula sa Philippines papunta sa Europe. Kung ikaw ay isang tourist at walang residence permit sa Europe, affected ka ng EES. Ang EES ay applicable sa mga non-EU nationals na nagbabiyahe para sa short stays ng hanggang 90 days sa loob ng 180-day period. Kasama na doon ang mga Pilipino na nagbabiyahe para sa bakasyon, business trips, o pagbisita sa pamilya. Para sa mga affected, ito ang eksaktong mangyayari sa border. Unang biyahe, first-time registration. Sa unang pagkakataon na tatawid ka ng EES border, kailangan mong magbigay ng ilang personal na detalye. Ang border officer ay kukuha ng picture ng iyong mukha at mag-scan ng iyong fingerprints. Dalawa ang gagawin nila, facial scan at fingerprints. Para sa mga bata na wala pang 12 taong gulang, hindi kailangan ng fingerprints pero kailangan pa rin ng facial scan. Sa mga susunod na biyahe, pagkatapos ng unang registration at nakarecord na ang iyong data, ang isang agent ay magbe-verify na lamang ng iyong identity para sa lahat ng susunod na entries. Mas mabilis na, biometrics ka na lamang ang kailangan. Ang 90/180 day rule
ang EES ay automatic na nagdi-detect ng mga overstayers, mga travelers na lumalampas sa maximum na tagal ng kanilang authorized na stay. Hindi na pwedeng mag-assume na walang nakakaalam kung ilang araw ka nang nakastay sa bansa. Lahat nire-record ng system. At paalala, dumating ng mas maaga sa airport. Ang mga travelers ay kailangang dumating sa airport ng 1.5 hanggang 2 oras ng mas maaga kaysa karaniwan para sa mga EES-specific delays. Ngayon, pag-usapan natin ng isang pangyayari na napapanahon at direktang may kaugnayan sa topic na ito. Noong April 16, 2026, 6 na araw lamang pagkatapos na naging fully operational ang EES. Isang kilalang Pilipino ang nahuli sa Prague, Czech Republic, si dating Congressman Saldico. Isa sa mga pinaghahanap ng pamahalaan ng Pilipinas dahil sa graft and malversation cases na may kaugnayan sa flood control scandal. Sinabi mismo ni President Marcos na siya ay nahuli dahil crossing into the Czech Republic without proper documentation. Ang kanyang passport ay na-cancel na ng Sandigang Bayan noong December 2025 at hindi lang iyon, sinubukan pa niyang pumasok sa Germany pero tinanggihan siya at pinabalik sa Czech Republic. Ngayon, ito ang tanong ng marami, EES ba ang nakahuli sa kanya? Hindi natin masasabing 100% confirmed na EES mismo ang nag-flag sa kanya. Ang opisyal na dahilan ng pag-aresto niya ay walang proper documentation at cancelled passport. Pero isipin mo ito, noong April 10, naging fully operational ang EES at noong April 16, nahuli siya. 6 na araw pagkatapos. Ang isang bagay ay malinaw. Mas mahigpit na ngayon ang borders ng Europe at mas mahirap na ngayong makatawid ng walang tamang papeles. Hindi lang fugitive politicians ang apektado, lahat ng hindi sumusunod sa rules ay mas madali nang mahuli ngayon. At ito ang dapat mong malaman, bukod sa EES, may darating pang isa, ang ETIAS. Ang ETIAS o European Travel Information and Authorization System ay isang travel authorization, hindi ito visa. Similar ito sa ESTA sa USA at ETA sa UK. Ang bagong travel authorization na ito na kailangan sa last quarter ng 2026 ay dapat i-apply online bago mag-travel sa EU member state. May bayad ito ng €20. Ibig sabihin, sa susunod na taon kung babiyahe ka bilang tourist papunta sa Europe, kailangan mo munang mag-apply ng ETIAS online bago ka lumipad. Dalawang bagong sistema ang dapat mong malaman, EES ngayon at ETIAS sa huli ng 2026. Para sa mga Pinoy na may residence permit sa Poland, siguraduhin valid pa ang iyong karta pobito o residence permit kapag mag-travel. Ipakita ang residence card kasama ang passport sa border control at gamitin ang manual passport control booth, hindi ang automated kiosk na para sa short stay visitors. At para sa mga Pinoy na mag-travel bilang tourist papunta sa Europe, walang pre-registration needed. Automatic ang EES registration sa border. Siguraduhin valid ang iyong passport at maayos ang kondisyon nito. At dumating ng mas maaga sa airport, 1 oras at kalahati hanggang 2 oras ang recommended. I-download ang official EU app na Travel to Europe para sa mas mabilis na border processing kung hindi available sa iyong destination. Tandaan, ang 90/180-day rule, automatic na nire-record ng EES ang lahat ng iyong entries at exits. Para sa akin, maganda ang intensyon ng EES. Mas secure na ang borders, mas mahirap ng mandaya at mas mahirap ng manatili ng lampas sa allowed na stay nang hindi nila nalalaman. Ang case ni Zaldico ay patunay lamang na ang Europe ay seryoso sa pagpapatupad ng kanilang border system. Hindi lang mga ordinaryong tao ang tinitingnan nila, lahat. Kaya para sa ating mga Pinoy, ang pinakamahalagang bagay ay simple lang. Tamang papeles, tamang proseso, at laging mag-research bago mag-travel. At mga kapinoy, huwag kalimutan ang ating monthly raffle na may price na 2,000 pesos. Mag-subscribe, panoorin ang latest video, at mag-comment ng done and subscribe sa YouTube. Baka ikaw na ang susunod na winner.
Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.